Dear Lady Love TV. Poor Wife of a Womanizer. Tunghayan na po natin ang ikapitong bahagi. Ren, tawag ko, nang wala akong makita sa gym. Ang dilim ng buong gym, wala akong makita kahit saang banda. Ang dilim, natatakot ako. Kinakabahan ako. Hindi na ako gumagalaw sa kinatatayuan dahil sa takot at kaba. Gusto kong sumigaw at tawagin si Ren. Pero hindi ko magawa. Para akong naging bato sa kinatatayuan ko at napipi ako. Paano kung may multo rito? Paano kung may humablot sa akin at patayin ako? Paano? God, help! Naluhaluahan ako. Ram, help! Ang sama mo, Ren. Bakit mo ko iniwan rito? Pinaglalaroan mo ba ako? Maya-maya ay may narinig akong kalabog sa upuan. Kinalibutan ako sa narinig ko. May iba bang tao dito? O baka multo? No. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Gusto kong tumakbo palabas pero hindi ko magawa. Paano kung multo yun? Ayaw ko. Ayaw kong may makitang multo. Ram, help me. Umiiyak akong sigaw sa pangalan niya. Ram? Bakit ba siyang tinatawag ko? Si Ren dapat kasi siya nagdala sa akin rito. Akala ko mabait siya. Bakit niya ako pinapahamak? Ram? I murmur his name. Napaupo ako sa sahig habang umiiyak. Paano niya ako tutulungan wala naman siya rito? Si Andy, wala rin. Only I. And I have God. Lord, I need you. Please, ayaw ko na. Tulungan niyo ako. Naputo lang iba ko pang sasabihin. Tinuyo ko ang aking pisngi ng silaw na nakatutok sa akin. Tumingin ako sa paligid. Wala akong makita. Walang ibang ilaw kundi ang ilaw. Should I say spotlight? Anybody here? Malakas kong sabi na nag-echo sa loob ng gym, pero wala akong narinig ni isang sagot. Sinong nandito? Ako lang ba o mayroon pang iba? May lumiwanag sa dulo ng maaninag ko. Stage. Ang spotlight ay naging dalawa. Ang isa ay ilaw na nasa akin nakatutok, at ang isa naman ay sa stage na may anino ng isang lalaki. Who's that? Multo? O kapre? Oh no, ayaw ko pang mamatay. May nakita akong lalaki na nakatayo sa stage. Nakatalikod siya sa akin. Nakalagay sa left pants pocket ang kamay niya. Nako-all black siya. Si kamatayan ba yan? Bakit ang angas ng forma? Bakit parang familiar yung tindig niya? Bakit ang bilis ng tibok ng puso ko? Sino ka? Malakas kong tanong pero hindi siya kumibo. Creepy. Mahabang katahimikan ang hinintay ko. Tumingin siya sa akin o kaya sumagot man lang, pinunasan ko yung luha ko. Pilit kong pinapalakas ang loob ko kahit natakot na ako. Hey, who are you? I spoke again. Hindi siya sumagot pero kitang-kita ko kung paano niya patunugin yung sapatos niya sa pamamagitan ng mahinang pag-angat. At baba nito, nagsitayuan yung balahibo ko na mag-echo sa loob ng gym yung tunog ng sapatos niya. Para siyang tumutugtog. Nasa beat. Ano ginagawa niya? Tinatawag niya ba ang kampon niya? Maya-maya, may narinig ako nag-strum ng guitar. Tunog ng piano and violin. Nasa tempo rin ito. Sino ka? Hindi ko mapigilang magtanong ulit kahit na kinakabahan ako sa kanya. Tatakbo na ba ako? He slowly turned around and I saw a man that I really can't imagine that is this man in front of me, holding a microphone, standing in the middle of the stage, wearing his seducing charm. Hard to Say I'm Sorry by Chicago. Everybody needs a little time away, I heard her say, from each other. Even lovers need a holiday, far away from each other. Hindi ko lubos maisip na gagawin niya to. Yes. It's Ren. Ram, my husband, singing a song for me. Hold me now. It's hard to say I'm sorry. I just want to say. Nag-sorry na siya sa akin, pero bakit kailangan sa public place pa? My heart feels better in other side, full of happiness. All I can do is to cry. I don't know what to say and to react. Is it really him? Sang in front of me? After all that we've been through, I'll make it up to you.
I promise to. And after all that's been said and done, you're just the part of me. I can't let go. Me? Ako? Parte ng buhay niya? Sounds so good and I can say that he's part of my life. I can't let go. 2. Bawat salita sa kanta ay tumatatak sa puso ko. Couldn't stand to be kept away, just for the day, from your body. Wouldn't want to be swept away, far away, from the one that I love. Mahal niya ako. Tears leaky from my eyes. Yung kanina umiiyak ako sa takot at kaba na nararamdaman ko. Ngayon umiiyak ako dahil sa tuwa na nararamdaman ko. Hindi ko maipaliwanag kung ano ito. Hold me now. It's hard to say. I'm sorry. I just want you to know. Nakatingin ako sa kanya habang ganun rin siya sa akin. Umiiyak ako habang nakangiti para akong baliw. Biglang nag-ilaw ang paligid. Inilibot ko ang paningin ko at nanlaki ang mata ko sa nakita ko. Sobrang daming tao. Kinikilig ako sa inyo. Bagay na bagay kayo. Ay, puno ang gym na nagsisigawan rin sila. Kilig na kilig ang mga sigawan ng mga babae. Natatawa. Na nahihiya ako sa ginagawa niya. But I find it sweet. Ang daming tao, bakit kanina walang tao makita? Hold me now. I really want to tell you I'm sorry. I could never let you go. He walked towards me holding a microphone. He's so handsome, hot, cool, almost all compliment I can describe to him. My heart beats so fast like there's no tomorrow. After all that we've been through, I will make it up to you. I promise to. Na makalapit siya sa akin, babatukan ko na sana siya. Pero naiyuko niya yung ulo niya. Kahit nahiligan niya yung kamay ko na ikinaingay ng buong paligid. Wow, ang sweet. Nakakakilig. Anong kalokohan to, Ram? Tanong ko sa kanya na namiyok-miyok pa yung boses ko sa kakaiyak ko. Umiling siya. Iniangat niya yung kaliwa niyang kamay para tuyuin yung basa kong pisngi gamit yung thumb niya. Mas lalo lumakas ang ingay sa loob ng gym. Halo-halong ingay, sigawan, tilian. May sumipol pa nga na nagmumula sa stage. And after all that's been said and done, you're just the part of me I can't let go. Pagpapatuloy niya sa pagkanta habang nakatingin sa mata ko. Kaya napatitig rin ako sa mata niya. His eyes are full of sincerity and hope and love. Hinawakan niya yung kamay ko kaya napatingin ako sa kamay niya. Marahan niya itong pinisil na ikinakabog ng dibdib ko. He hold my hand so tight na para bang ayaw niya na akong bitawan. Holding his hand, it felt so good. I'm safe in his hands. Ang lamig na kamay niya. May sakit ba siya? Bakit ang lamig mo? Hindi ko mapigilang magtanong sa kanya. Kibit-balikat lang na sinagot niya ako. After all that we've been through, I will make it up to you. I promise to. Kanina pa yung line na yan, in fairness. Old song siya pero feel ang message ng kanta. Ano ba kasi ang promise niya? Hinila niya ako palapit sa kanya, kaya napahawak ako sa dibdib niya. Mas sinapit niya pa yung katawan ko papalapit sa kanya, kaya magkadikit na yung katawan namin. Ang lakas ng sigawan nila. Mabibingin na ata ako sa ingay nila. Halos pare-pareho lang ang sinisigaw. Napayuko na lang ako dahil hindi ko maiwasan na mamula sa ginagawa niya. Tinatanong pa ba yun? Napatingin ako sa kanya na magsalita siya, pero hindi naka-mic, bulong niya lang sa akin. Ang alin? Inosente kong tanong sa kanya. Kung bakit ang lamig ng kamay ko. Napakamot siya sa batok. Yumuko pero nakatingin sa akin. Bakit nga ba? Nakataas kilay kong tanong sa kanya. 'Cause I'm nervous. Umiwas siya ng tingin sa akin nang banggitin niya iyon. Really? Kinakabahan pa siya niyan? Ibinalik niya yung tingin sa akin. I'm not a perfect man, wife. I have a lot of imperfections. I want a perfect relationship with a woman I like. Despite all my imperfections, you still accept me. You marry me even you don't know me well. When you came to my life, I promised to myself that mahaba niyang sabi na ikinatulo ng luha ko. You're gonna be the lucky one. Ipinagpatuloy niya sasabihin niya. And at the same time, last line ng song. Is that his promise? Ang ganda ng boses mo, Ram. Nakaka-inlove ka lalo. Nagsigawan ng mga students kasabay ang malakas na palakpakan. Thank you, thank you. Aniya pa na nakamike. Tumingin siya sa akin at hinawakan niya yung both cheeks ko. Kiss! Hirit ng mga tao rito sa gym. Namula kong tiningnan ng mga mukha ko. Nakangisi naman siya. I'm sorry.
Am I forgiven? Seryoso na yung tanong sa akin. Wala na naman akong rason para hindi siya patawarin since ginawa niya naman ang lahat. Ang mas nakakatuwa pa doon, nagsorry pa siya sa pamamagitan ng song. Ninitian ko siya at tumango ako. Yes, you're forgiven. Ani ko sa masayang boses na ikinalawak ng ngiti niya. Oh God, why this man is so handsome while smiling? At walang sabi-sabing niyakap niya ako. Thank you, beautiful. He kissed my hair while he's hugging me so tight. I'm about to answer when someone's screaming my name. Sarah, baby! Napalingon ako sa pinanggalingan ng ingay. It's Andy. Nakakakilig. Oh my God, oh my God. In fairness, ang galing mong kumanta. Bawing-bawi ka na. Next naman, sinikosiko pa ako ni baby. Kilig na kilig pa. Mas kinikilig pa yata sa akin. Thanks, Andy. Sabi ni Ram at tinapik pa si Andy sa shoulder. You're always welcome. Basta ba papasayahin mo tong baby ko? Nakangiting sabi ni Andy at niyakap ako. And I hugged her back. Even if she's crazy sometimes, she's still the best for all the best friend. What? Your baby? She's mine, Andy. Only mine. Don't call her that. Naaasar ang sabi ni Ram. Binatukan ko siya pero nakailag naman siya. Nakakainis. Nakisigaw ka na naman. Saway ko sa kanya. Binilatan siya ni Andy at napatingin siya sa mga lalaking palapit sa amin na malawak ang ngiti. Thanks, brothers. Nag-appear silang magpipinsan. They are look alike little things. Ani Ren na ikinasingit naman ng iba pang kaibigan. Pinalo ko siya sa balikat dahil sa naalala ko ang ginawa niya sa akin kanina. Ahaw, namamalo ka na. Dapat nga magpasalamat ka sa akin. Patampo niyan sabi. Papasalamatan, hello. Muntik na ako mamatay sa takot tapos sasabihin niyang pasalamatan ko pa siya. Iniwan mo kami kanina. Ipagpapasalamat ko ba yun sa'yo? Nakakainis ka. Nagtatampo kong sabi kay Ren na may halong inis. I pouted and I heard Ram chuckled. What's funny? It's my plan. Pardon me. Sabi ni Ram na nakayuko. Sorry, I made you cry. He added. He's now looking straight to my eyes. Gustong-gusto mo talaga na umiyak ako, no? Inirapan ko siya. Of course not. He defends. Don't tell me nag-away na naman kayo. Ipapalo ko na tong violin sa ulo mo, Ram. Itinaas ni Ren yung violin. So siya palang tumutugtog ng violin. Ha, oo nga, nakakangalay kaya. Sabi naman ni Ray. Sina Red at Rene ang nag-guitar kasi halata naman sa bitbit nilang instrument. Si Red sa violin, except kay Ray na walang dala dahil piano siya. And si Ram naman ang vocalist. Wala nang hanapan pa, complete package na sila. Kiss naman dyan, sabi ni Ray. Tumingin sa mga tao na kanina lang yun na sumisigaw. Ano? Pasigaw kong tanong. Kiss! Kiss! Nakita ko may banner pa yung iba na nakalagay. Yung pangalan namin. Kasabay pa sina Andy sa pagsigaw niyan. Nag-iingay na naman sa buong paligid. Kiss daw oh. Humarap siya sa akin at nagdemand rin ng kiss. Tumigil ka nga. Sabi ko nakakahiya kaya. Ang daming tao tapos sa harapan nila. Andy, nakakahiya. I miss you. He whispered huskily. Miss ka dyan. Linyahan mo bulok. Sigawan ulit na napailing na lang ako. Grabe. Sige na. Pagbigyan mo na, Sarah. Oo nga naman. Rinig kong sabi ng mga pinsan ni Ram habang titig na titig lang ako sa kanya. He parted my strand hair into my ears. He slowly moved his face and is looking at my eyes straight. And I did the same way. Can I? He asked and expected that my answer is yes. I nodded. He smiled and claimed my lips. His kiss so tender and passionately. He's a good kisser. I kiss him back. This kiss, I feel like a first kiss. Pakiramdam ko kami lang ang tao rito. Para nag-slow motion ang lahat. Ang sarap sa feelings. Actually, this is a third time he kissed me on lips. He broke our kiss pareho kaming habol hininga. He smiled on me mouthed thank you. And I smiled back. Tilian sigawan ng mga students, my teachers. Nakakahiya. The show is over. Go back to your respective classroom. Sigaw ni Ram. Oh wait, my wife. And I were having a date. So I declared this day as a holiday. He added. Ano? Kung kanina nalukot ang mukha ng mga student, ngayon nagsisitalo na sa saya at naghahabulan palabas ng gym. Ang lakas mo kapag holiday ha? Ano? Hindi makapaniwala na tanong ko. We're having a date. It's a Saturday tomorrow. Beach tayo. He said and winked on me. Sama kami. Sigaw ng 5. Nandito pa kayo?
Napatingin ako sa kanya at piniti ko yung noo niya. This time, hindi na talaga niya nagawa. Reklamo niya. Don't focus in front of me. Yes, of course, kasama kayo. Sabi ko na nakangiti sa kanila. Tumalon pa si Ray habang nag-appear kina Ren. Sumuntok naman sa hangin si Rene, nag-appear kay Rex. At Andy. Ren, look so happy. Tinapik ni Ray ang balikat ni Ram. Good luck, buddy. Nginitian ni Ray nang nakakaasar si Ram. Kaya naman itinaas nito ang kamay niya para suntukin si Ray. Pero nakatakbo na. Guys, kita-kita sa lobby 3 p.m. Ani Ray habang kumakaway pa siya. Anak ng, inunahan pa ako. Wisit ka talaga, Ray. Sabi ni Ram na ikinatawa ng tatlo niyang pinsan. Bunso nga naman, sabi ni Ren. At sumunod kay Ray. 3 p.m. See you there. Sabi nito and he winked on me. Kala mo naman kinagwapo. Masungit ka. Ani Andy na ikinatingin namin sa kanya. Gwapo naman talaga ako. Ikawa pa kita. Mamaya baka hindi pa makatulog. Si Sarah sa ungol mo. Bulgar na sabi ni Ray na ikinairap naman ni Andy sa kalawakan. Bastos, manyak, galit niyan sabi. Una pa ako girl, may asungot na to. Dagdag pa ni Andy. Ingat ka, sabi ko sa kanya. She's in good hands, Sarah. Sigaw ni Ray. Napailing na lang ako at sumunod na rin kay Rex at Rene. Tara, ang tamlay ng pagkakasabi. Tapos naglagbalikat pang naglakad. Hindi man lang hinintay. Ang bagal mo naman, he commented. Bumalik siya sa kinaroroonan ko at bigla na lang akong binuhat. Ram, ibaba mo ako. I protest. Shut up, he said. He carried me like a bridal style. He walked towards the car park. Nirest ko sa dibdib niya yung ulo ko. I wrapped my arms around his neck. Walang tao rito sa school, nagsiuwian na siguro. Your heart beating so fast. I commented when I feel his heart beating abnormally. Napahinto siya ng konti at maya-maya naglakad na ulit. Sinong hindi titibok ang puso ko naglalakad ng may buhat-buhat? Akala mo porket ang liit mo ang gaan mo? Ang bigat mo parang baboy. Naiinis niya sabi, kaya pinalo ko siya sa tibdib. Nakakainis. Bubuhat-buhatin niya ako tapos magdereklamo siya. Ano ba? Tumigil ka nga, he said and glared at me. Ibaba mo na ako, I said in a low tone. Kasalanan ko bang nabibigatan siya sa akin? Abay, bahala siya. I pouted. Anytime tutulo na tong luha ko. Huwag kang mag-inarte dyan. Binibiro lang kita. Tiningnan ko siya na napakaseryoso. Biro, nakakatawa sobra. Ang sakit sa tummy ko. Ibaba mo na nga ako. Nakakahiya naman sa'yo. Inirapan ko siya. Ibinaba niya naman ako. Nandito na pala kami. Get in. Gentleman talaga. Pinagbuksan pa ako ng pinto. Grabe. Alam mo yung nakatayo ka at naghihintay na buksan yung pinto. Pero siya, ayun, nakasakay na at ready ng paliparin ang sasakyan. Binuksan ko ang passenger side door and I enter padabog na isinara yung pinto. Hey, masira tong sasakyan ko. Aniya, concern na concern sa kotse niya. He drove slowly. Himala ata hindi niya pinapalipad ngayon. Tahimik lang ako sa bintana at doon nakatingin. Nabibingin na nga ako sa katahimikan namin eh. Galit ka? Pagbabasag niya ng katahimikan, hindi ako kumibo, hindi ko rin siya nilingon. Nagkunwari ako na hindi ko narinig. After 30 minutes, nakarating na kami sa kondo niya. Dumiretso ako sa kwarto. Nakasunod lang siya sa akin. Pumasok siya sa CR. Ako naman nagbihis ang damit niya at nahiga sa kama. 3 pa naman kami aalis. Maaga pa kaya natulog pa muna ako. Ginagalit niya na naman ng amo. Nagsorry pa lang tapos mag-aaway na naman. Narinig kong bumukas yung pinto ng CR. Nakadapa ako sa kama at yakap-yakap kong isang unan. Naramdaman kong nahiga siya sa tabi. Dahan-dahan niyang nilibot sa katawan ko yung kamay niya. Sinilip niya yung mukha ko kaya nagkatinginan kami. Galit ka? Sorry na. Inaasar lang naman kita kaya huwag ka na magtampo please. He begged for forgiveness. He whispered to me and I feel his lips on my neck. He gave me a little 3 small kisses. Naalala ko tuloy yung ginawa niya kanina. Ram? Tawag ko sa kanya. Huh? He answered. Tumalikod ako paharap sa kanya. Yakap ko pa rin yung unan at napapagitnaan namin yung unan. Kaya hindi nakakalapat yung katawan niya sa katawan ko. Kanta ka ulit. I smiled sweetly. He frowned while looking straight to my eyes. Do I need to sing again? He asked while looking to my lips and he slowly moved his face
near to my lips. It's inches apart and I felt his breath and I smell his scents. Ang bango. Before his lips touched mine, I flopped my 2 fingers. Oops, do I need to let you kiss me? I said while rolling my eyes. His reaction can paint. Gabi naman, nagtatampo niyang sabi. Hinawakan niya ang kamay ko na nakaharang sa lips niya. He kissed my fingers before he let me go. Nakatitig lang ako sa kanya tapos yumuko siya. Napahawak sa batok niya bago tumingin sa akin. 1 kiss only, he demanded. Hinawakan niya yung kamay ko na nakayakap sa unan. Just 1 kiss ka dyan. Nakakarami ka na abuso ka naman, alam mo ba yon? Pagalit kong sabi sa kanya. Abuso na kung abuso. Sa'yo lang naman. Mapang-akit niyan sabi at kumindat sa akin. Inalis ko ang kamay ko na nakayakap sa unan para mabitawan niya na rin. Tumigil ka na dyan. Ayaw mo nga kumanta tapos demand ka ng demand sa akin. Manahimik ka dyan. Tumagilid na ulit ako patalikod sa kanya. Nakayaka pa rin siya sa akin. Arte-arte. Isang kanta lang naman. I have to give you something, he whispered. Maibibigay ka sa akin? Ano naman? Napangiti ako at humarap sa kanya. Talaga? Ano naman yon? Make sure na magugustuhan ko yan. He smiled while his hand brushed his hair. Hindi ka naman excited niyan. He teased and I rolled my eyes. Hindi. He pinched my nose. Ano ba? Tinabi ko yung kamay niya at hinawakan ko yung ilong ko. I heard his shackle that makes me roll my eyes. Close your eyes. Close my eyes. Ha, alam ko na yung style na yan. Sabi ko, close my eyes. Yup, cause he will steal a kiss. Wait me here. I'll get it. Umalis siya sa tabi ko at sinundan ko siya ng tingin. Saan pupunta yun? Bahala siya. Kanta lang naman ayaw pa. Tumalikod na ako and I closed my eyes. I want to sleep. Hanggang kailan nga kaya matatapos ang bangayan sa pagitan ni Ram at Sarah? Saan nga ba sila dadalhin ng relasyong ito? Yan ang abangan natin bukas sa pagpapatuloy ng ating kwento. Shout out sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.